Mga kapatid, super init po ngayon. Alam nyo, kahit anong klaseng init yan, pagtsatsagaan natin yan na mag-ano tayo sa Panginoon. Amen. Glory to God. Paglingkuran natin si Lord kahit napakainit sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. Yan. Ayaw kong naiinitan kayo niyan. Sa inyo lahat ng electric pa na yan. Okay, handa na ba kayo mga kapatid? Okay, buksan natin ating banang aklat sa John chapter 1 verse 35 to 42. John chapter 1 verse 35 to 42. Invited to all stand please. Yan. Manalangin tayo. At basahin mo natin yung text natin mga kapatid. Sabi po dito sa text natin, nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. Hali kayo at tingnan ninyo. Ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na yaon noong mag-ikaapat na hapon. Ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin si ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw Simon, na anak ni Juan, ang ipangangalang ko sa iyo Sipas. Ang katumbas ng pangalang ito ay Pedro. Manalangin tayo, Panginoon, pagpalain mo po ang aming pakikinggan ngayon. Salamat po sa mensaheng ibibigay mo po sa amin. Lubin mo nawa na maunawaan po namin ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sapagkat ikaw po ang Diyos, ang Holy Spirit na magtuturo po sa amin ngayon. Salamat, Panginoon. At ako'y nainiwala na ikaw po ang Diyos na aming pararangalan ngayon. Kaya turuan mo kami sa aming pakikinggan ngayon. Salamat po, ito pa aming dalangin. To God be the glory. In Jesus' mighty we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated, mga kapatid. At makinig sa salita ng Diyos, sapagkat napahalaga po ng salita ng Diyos na ating pakikinggan ngayon. Pamagat po na mensahe ngayon ay Come and See. At lumapit kayo at tingnan. Come and See. Ito po ay sa gospel ng John natin kinuha. Magandang tanghali muli sa inyong lahat, mga kapatid, kayong mga nasa live stream, kayong mga nandiyan sa lugar ng mga masyadong mainit at lugar na hindi napupuntahan ng mga missionary, mga pastor, mga lugar na kung saan hindi nagkakaroon ng gawain ang Panginoon, walang church. Magandang gabi sa inyo lahat. Naway pagpapala ng Panginoon ang maririnig niyo ngayon sapagkat pinapakalaga po sa ating mga kaluluwa. Alam niyo, ang ating kaluluwa, mga kapatid, ay anytime pwedeng bawiin ng Panginoon. Kaya lagi tayong handa sapagkat bawiin mo ng Panginoon na ating kaluluwa, alam natin kung saan tayo mapupunta. Amen. So dito mga kapatid sa ating pag-aaralan ay tungkol po ito dito sa mga apostol. Sabi dito na kung saan ay pinamagatan nga natin na Come and See John's revealing statement. Behold the Lamb of God. Sabi po dito sa verse 36. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Yan yung sabi sa verse 36. At nakita niya si Jesus na nagdaraan sa kanyang at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Ito palang mga apostol noong araw, mga kapatid, ay hindi nila alam, hindi pa nila kilala ang Panginoon. At iilan-ilan lang yung tinawag ng Panginoon. Kaya kung mapansin mo, maging si Andres, hinahanap nila yung kapatid ni Pedro. Hinahanap nila. Nung makita ni Peter, sinabi nila na, nakita namin si Jesus. Yan.
Ano ibig sabihin mga kapatid? Ito po ay tungkol dito sa ating paglalaganap, pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Na kung saan ito po ay dapat nating i-share lagi sa ating mga hindi nakakilala sa Panginoon para man sila mabigyan na pagkakataon na sila ay makakilala sa Diyos. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ipakilala natin ang Diyos sa mga hindi nakakakilala sa Kanya. Bagamat napakasakit mga kapatid, kapag tayo po ay tinatalikuran ng mga tao na ating sinisira ng salita ng Diyos, pero ang Panginoon naman po mga kapatid ang magbibigay sa atin ng blessing. Hallelujah. Two of John's disciples lived following the Lamb. Sumama sila sa verse 37. Ano yung sinabi sa verse 37? Sabi dito, narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Kaya mga kapatid, pansinin mo kapag talaga ikaw ay tinatawag ng Panginoon, ikaw na mismo ang mag-decide para lumapit sa Kanya. So, took your use, disciples. Itong disciples, itong dalawang mga kapatid, si Juan, dalawang alagad na ito, na kung saan, sabi dito sa ating binabasa, sa verse 38, ay lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. Yan, tinanong nila. So, makita mga kapatid na itong mga apostol na ito ay gusto talaga magkaroon ng knowledge, wisdom, na kung saan gusto nilang matuto sa salita ng Diyos. Gusto nilang matuto kung ano ba talagang ibig sabihin, kung bakit nga ba si Jesus ay naparito sa sanlibutan. Bakit nga ba si Jesus, mayroon man Diyos, kung totoo mayroon Diyos Ama, bakit si Jesus naparito para gamitin, o bakit nga ba, ang katanong ng mga tao, bakit nga ba si Jesus? Kaya maraming tao hindi naniniwala kay Jesus dahil tao lang daw si Jesus. So, kung makikita mga kapatid, na lagi natin kinakanta nung tayo pa hindi nakakilala sa Diyos na si Jesus po ay naparito upang tayo siya ang magtubos sa ating mga kasalanan. Diba? Sabi ng kanta, Kordero ng Diyos na nag-aalis. Yan mga kanta natin nung araw nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa natin alam ang salita ng Diyos, yan kinakanta natin ay Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Gusto mo gawin kong passion yan? Gusto nyo? Alam mo yung Bible, ginagawang passion yun. Kaya lang, yung mga pinanggalingan natin na kinagis na natin na church, napakaganda ng pasyon kung tutusin. Pero bakit hindi nakakaunawa ang mga tao ng pasyon? Diba? Kung nagpapasyon sila, pero hindi nila nanawaan kung anong meaning noon, hindi nila alam na yung pasyon na yun ay galing sa Biblia. Diba? Yung mga kanta, Kordero ng Diyos yun Ginakanta sa passion yun Kaya mapansin mo, nung araw mga kapatid, nung ako'y bata-bata pa, nasa 10 years old pataas, hanggang 20, lagi akong dumadalaw ng mga pasyunan. Sa pag-araw ng Mayo, yung mga summer na yan, siguro, 3 beses sa isang linggo ako nagdadalaw ng mga pasyunan. Ang layunin ko para makapunta doon ay kumain lang. Kasi napakarami pagkain. May mga ginataang laing, ginataang langka, yun sa amin sa Bicol yun. Pasyon mga kapatid. Magdamag yun. Papasok na yung alas 12, alas 3 ng laging pinabantayan ko lagi yung pagkain. Yun lang binabantayan ko. Yan ang layunin ko Pero wala akong alam doon sa ginagawa nila. Na minsan napapansin ko, alas 3 madaling araw na wala na yung mga nagsikain, nag-alisa na. 3 na lang kumakanta. Yan gusto ko nga, pinag-aaralan ko yun ngayon, na nalaman ko tungkol salita ng Diyos, napansin ko na itong mga tao pa rito, ay dumadalo sa pasyunan, ay para lang kumain. Para lang kumain. Kasi napansin ko, nung madaling araw naantok na yung mga tao, nag-uwian na yung mga tao, 3 na lang nagsasagutan. At naubos na rin yung tuba, at saka yung lambanog. So yung kanta nila, hindi na nagpupronounce ng maayos. Hanggat sa talagang
ang karamihan ng kanta nila ay, yan na lang, yung words nawawala na. Bakit? Kasi nga, antok na antok sila at lasing pa sila. Na? Naglalaklak sila ng alak, pero nagpapasyon sila. Di ba? So, di nag-iisip mga kapatid, na yung ating, yung mga ganitong mga tao na nag-aaral ng salita ng Diyos, kumakanta ng salita ng Diyos, pero lasing. Di ba? Lasing. Alcohol yung kanyang katawan. Kasi nga naman, kung hindi siya uminom, hindi siya makakanta ng ganong pasyon. So, kailangan talaga mga kapatid dito, sabi, come and see. Kailangan talaga, ay talagang lumapit tayo na makilala talaga natin ang Panginoong Hesus. Makilala talaga natin. At makalimutan natin yung mga nakaraan na mga katuruan ng mga Kastila anong araw. Yung mga Kastila nito, nagturo sa atin ng mga maling katuruan. Bakit ko sinabing mali, mga kapatid? Kasi nung ako yung nung di ko pa kilala ang Panginoon, nararamdaman ko talaga na wala akong natututunan dito. Bakit ganito ito? Hawak naman nila yung mga Bible, yung passion, yung salita naman ng Diyos na pinag-uusapan nila. Kaya nga nagpapasyon sila dahil para hindi mamatay yung tao. Yan ang purpose nila. Pero bakit kaya itong mga taong ito? Walang nagbabago. Pagkatapos, pakita mo sa Saturday, Sunday, nandun sa Sabungan, nandun doon sa Sugalan, sa Cruz. Nakikita mga kapatid, doon napupunta yung mga taong ito, mga kapatid. At ang tawag dito ay relihiyon. Relihiyon ito. Kasi ang totoo talagang may relasyon sa Diyos. Pumasok man sa relihiyon, kung ikaw may relasyon sa Diyos, ikaw ay may matututunan. May matututunan ka. Mawawala yung iyong bisyo. Yung iyong paninigarilyo. Pansinin mo si Satanas, nagpadala naman ngayon na babe, yung hindi na, tamad na siya magbubili ng sigarilyo, mag-hit, tamad na siya. Bip na naman yung kanyang pinagala para sipsipin. Hindi niya alam na yung bip na yun yung sisip-sip ng atay mo at abdo mo at yung baga mo para sunugin. So, di mo ba alam yung nagalit yan ang Diyos? Sinabi ni Paul yun na ang magwasak ng templo ng Diyos ay parurusahan. Di ba? Lagi kong sinisigaw yun ang magwasak ng templo ng Diyos ay parurusahan. Di ba? Hindi nga, sinabi nga ni Paul sabi nila, kung kakain kayo, kailangan kumain kayo doon sa inyong bahay. Yan ang mga aral ni Paul, mga kapatid. Kaya galit na galit si Paul doon sa mga tao na talagang pag magwi-worship sa Panginoon, hindi na makakanta ng maayos. Bakit? Kasi sobrang busog. Kaya yun ang pinakamahirap, mga kapatid. Kaya yun ang naalaala ko talaga sa aking experience na kaya ako pupunta doon sa mga ganong mga okasyon, magkasalan, pagkain lang ang sadya ko Yun lang ang sadya ko talaga. Hindi ko inaalam, ano kaya itong nangyari dito? Tapos sasabihin naman ng uncle, Manding, si Father puntahan mo. Mag-bless ka si Father. Yun. Pinagbibless ako kay Father Yan. Kaya, pansin mga kapatid, hallelujah. Blessing yan. Okay, blessing yan. So, ito mga kapatid na ating pag-aaral. Sige, amuyin nyo lang muna. Mamaya na yung salta ng Diyos muna tayo. Dahil ito physical yan spiritual tayo ngayon Amuyin nyo lang muna. Yan. So, sabi nito mga kapatid sa pag-aaral, ito ay napakaliwanag na ating pinag-aaralan. Na ang sabi ng Panginoon, sabi nga ni Paul, mag-intayan kayo. Di ba? Mag-antayan kayo sa pagkain. Hindi yung may nagpipreach, may nagbabasa ng Bible, pagkatapos yung iba kumakain. Ayaw na ayaw ng Diyos yun. Gusto sama-sama. Yan, sabay-sabay. Ba? Pero hindi nyo ba alam? Nang sabi nga sa Matthew chapter 4, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. Kundi sa salita niya nang gagaling sa kanyang bibig ang nakakabuhay sa tao. Nambirin yung mga kapatid. Kapag ang tao inuunan yung salita ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, hindi maapektuhan yung kanyang physical. Alam mo bakit? Kasi kontrolado ng Diyos yung papasok doon sa bibig mo para iayos yung iyong health. Diba? Kontrolado yon. Pero kung unahin mo yung kain ng kain, marami akong pera, kain ng kain, sige lang kain ng kain, tapos hindi naman nagdadasal. Di ba? Magdasal man salamat sa magsasaka. Hallelujah.
Di ba? O, di ba? Mga taong hindi naturuan ng salita ng Diyos. Salamat sa magsasaka. Alam mo, ang pasasalamat, lahat ng bagay, iyan ay pinasalamatan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. So, tingnan mo mga kapatid, sabi po dito, sa ating pag-aaral, sa number 1, come in see and trust Him today. Come in see and trust Him today. John's statement has pointed the way. They know that Jesus is the prophesied one. They know. Alam ng dalawang alagad na ito, dito, sa lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabi? Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. Halika kayo at tingnan ninyo, ani Jesus. Di ba? Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-ikaapat na hapon. Di ba? Si Jesus nagsalita, mga kapatid, sumama kayo. At sila ay lumapit. Sumama kay Jesus. Bakit? Bakit sumapit ang dalawang ito, mga kapatid? Si Andres. Si Juan. Sino ba yung lumama na yun? Itong dalawang ito. John. Bakit sumama sila? Dahil niyaya sila ni Jesus. Amen? So makikita mga kapatid, na sabi nito, this is why they follow Him. Bakit pumapalo sila? Kasi ang sabi ng Panginoon Jesus, lumapit kayo. Lumapit kayo at tingnan nyo. Tingnan nyo. So sumama sila, pero nung sumama ng mga alagad na ito, wala silang nabanggit tungkol sa bahay ng Panginoong Isus. Wala silang nabanggit. Basta lang sumama sila. Di ba? Tayo, pag sumasama tayo, alik kayo, punta kayo doon sa bahay ni Sister Marie sa Ilocos. Yes, you're welcome. Very much welcome. Sasabihin naman nila, Sister Marie, ilan pa bang kambing nyo na kalderetahin? Magtatanong sila ngayon kung meron ba Sister Marie kambing? Kung wala, wag na lang. Ay, bibili tayo. Ay, wag na lang. Bibili pa pala eh. Di ba? Wala, hindi kundi noong sabihin ni Jesus, hali kayo, sumama kayo sa akin. Hindi nagtanong yung dalawang alagad. Diretso lang siyang sumama. At pagdating doon nila nalaman ngayon ang tungkol sa bahay ng Panginoong Isus. Hallelujah. Bakit? Kasi nag-trust. Trust Him. Kailangan meron tayong trust sa Panginoon. Amen. Ba? Kung tayo may problema ngayon, trust. Amen. Kapatid, kayong mga nanonood sa live stream, kung kayo may problema, trust in the Lord. Diba? Diba? Sabi sa 1 Peter 5:7, anong sabi doon? Ipagkatiwala ninyo ang inyong lahat na problema at kabalisahan. At dahil ako ang kumukop-kop sa inyo. Di ba? Bakit mga kapatid, hindi tayo sinasagot ng Panginoon sa ating mga pangailangan? Kasi wala tayong totally trust sa Panginoon. Tiwala sa Panginoon. Kailangan tiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa atin. Hallelujah. Kaya kung may gusto kayo paayos sa Panginoon, ayusin ng Panginoon eh. Ayusin ng Panginoon. Ang problema nga lang, ayaw mo magpaayos. Di ba? Ayaw paayos, Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung lagi natin sinisigaw na walang pwedeng makapaghiwalay sa Panginoon. Wala naman talaga eh. Ikaw lang ang pwedeng humiwalay. Yan ang kasagutan doon sa sinasabi ng Biblia. Ikaw lang ang pwedeng humiwalay, hindi po ang Panginoon. Hindi po ang mga pagsubok, mga problema, hindi po yung hiwalay sa iyo. Kundi ikaw lang ang ihiwalay sa Panginoon. Diba? Kaya, sabi ng Panginoon, come and see. Bakit hindi makita ng mga tao yung gusto ng Panginoon? Bakit hindi makita ng mga tao? Dahil bulag yung mga tao. Bulag yung mga tao. Diba? Bulag.
Kaya kung yung mga tao nakadilat sana, maganda. Kaya sabi nga, naparito ako, sabi ng Panginoon. Tingnan mo Isaiah, basahin natin yung Isaiah chapter 61, verse 1. Yung prophecy is advanced history. And the history is the fulfillment of prophecy. Isaiah chapter 61, verse 1. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu, hinirang niya ako upang ang magandang balita dalhin sa may hirap. Palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon panahon ng iligtas ni Yahweh yaong mga tao na hinirang niya at upang lupigin lahat ng mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang mga nangungulila. Di ba? Si Jesus sinugo ng Panginoon para tayo ay lambingin. Di ba? Aliwin. Sino yun? Ano yun? Na-prophecy natin dyan. Na Isaiah yun, ha? Isaiah pala binabasa ko, ha? Sa Isaiah pala yung sa Old Testament pala yun. Di ba? Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Si Jesus yun, eh. Hinirang niya ako upang ang magandang balita dalhin sa may hirap. Kaya nga, ang hirap tumanggap ng mayayaman, eh. Yung hirap tumanggap sa Panginoon. Kamansin mo, mga kapatid, nakita ka ng mayayaman na Kristiyano, yung mayayaman na pupunta sa church, mga nakakutsi. Hindi ang pupunta sa mga church na mga walang kutsi. Kaya ang pastor, kung gusto mong puntahan ka ng may kutsi, kailangan may kutsi rin yung pastor. Yan. Meron mong kilala niyan, doon sa Bisaya. Hindi ko nabanggitin yung pangalan. Yung pastor may kotse. Ang mga member niya, puro nakakotse. Kaya nagparayo siya ng parking talaga. Ngayon, yung church na yun, aywan ko, na mamarites ngayon. Parang nanghihina na rin. Luma na yung mga kotse nila. Amen. Ganun mga kapatid. So, kung sabi dito mga kapatid, palayain ang mga bihag at bilanggo. Ano yun? Yung mga bihag, yung mga bilanggo. Saan yun? Bihag ka sa iyong kamaritisan. Di ba? Nabibihag ka sa laki sa layaw, di ba? Mga bilanggo, bilanggo ka sa bilanggo ka sa anong bagay yung bilanggo na yon, yung hindi mo na pa. Ang bawat tao mayroong weakness. Yun, yung nakabilanggo ka pa diyan sa na yan, sa lugar na yan. Ano yun? Bilanggo ka sa hindi pagpapatawad. Bilanggo yun. Priso, bilanggo ka sa hindi pagpapatawad. Di ba? Sabi ng Panginoon, love your enemy. Di ba? Hindi mo maibig-ibig yung kaaway. Bakit? Ang hirap ibigin ng kaaway, eh. Di ba? Pero hindi mo maibig talagang kaaway. Apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon, John 15:5, hindi mo magagawa ang lahat ng bagay kung iwalay ka sa akin. Kaya, hindi mo maiibig ang kaaway mo. Maiibig mo lang ang kaaway mo kung si Diyos nasa puso mo. Di ba? Bakit? Kasi ang puso ang tirahan ng pag-ibig. Di ba? Kaya puso pag-ibig eh. Kaya kapag si Jesus ay nasa puso mo na, may ibig mo yung kaaway mo. Kahit ano pang gawin sa iyo ng kaaway mo, kahit pag traidorin ka niyan, may ibig mo siya. Bakit? Kasi si Jesus nasa puso mo. Di ba? Ganun mga kapatid. Pero ang Diyos, kapag wala sa puso mo, hindi mo may ibig ang kaaway. So ngayon, paano mo makikita ngayon? Sabi ng Panginoon, come and see. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Come to me, those who are weary and burdened, and I will give you rest. Di ba? Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, kayong mga broken-hearted, kayong mga hirap na sa buhay, kayong mga nakasempong asawa na, kayong nakalimang asawa na, lumapit kayo sa akin, patatawarin ko kayo kung lumapit kayo sa akin. Kahit 10 ng asawa mo, kahit pa ilan ang pinutay mo, come to me, those who are weary and burdened, and I will give you rest. Papahingain ka ng Panginoon, kahit ilan pang pinutay mo, kahit ilan naging asawa mo, kahit naging prostitute ka pa, papahingain ka ng Panginoon. Bakit? Sa Panginoon napakahalaga ng buhay. Kahit anong kasalanan mo, ang buhay mo mahalaga sa Panginoon. Siya nagbigay ng buhay na yan eh. Diba? Ganyan mga kapatid. Kaya Isaiah 61 verse 1, sabi dito, palayain ang mga bihag at bilanggo, pagalingin ang sugat ng puso. Di ba? Anong pagalingin? Pagalingin ang sugat ng puso. Kayong mananonood, mag-reply na naman kayo. Alam ko naman, meron na akong 400 na viewers. Mag-reply na naman kayo.
Baka may sugat ang puso mo. Madali lang yan gamutin. Oh, madali lang yan. Lumapit ka sa Diyos. Sabihin mo ang Diyos sa kwarto mo, Lord, gusto kong magamot ang puso ko. Sige na, Lord, please. O ngayon, gulong-gulo ka pa rin hanggang ngayon. O, mag-text ka na dyan sa sa messenger ko. Sabihin mo, Pastor, yung puso ko ay mahirapan ang gamutin. Tuturuan kita kung paano gamutin yan. Maniwala ka, magkalayo naman tayo, di ba? Magkalayo tayo, kaya gagamutin natin yan. Tuturuan kita kung paano. Bakit? Kaya ko ituturo yung gamutin ng puso kasi nangyari sa akin yun. Pero kung hindi nangyari sa iyo, hindi mo ituturo yun. Kaya maraming mga pastor na hindi makapagturo ng broken family, broken hearted, mga ganun mga broken, di nila ituro. Bakit? Kasi di naman sila broken eh. Nag-aaral lang silang Bible School, pag graduate nila, nagturo na agad. Oh, pastor na ako. May diploma na ako, may may toga na. Okay, pastor na ako. O ngayon, pagtalikod mo, pag-uwi mo, binugbugan ni Satanas. Diba? Dahil umpisan ka sa experience. Kaya mas masarap yung experience muna bago matuto. Kaya wala kang experience, natuto ka, meron kang pinakikita na diploma, meron kang pinakikita na magagandang pinag-aralan mo. Diba? Ang problema, mga kapatid, hindi ka pa naman naka-experience. Kaya unang patok siya ni Satanas. Malakas sa suntok. Parang suntok ni Pacquiao. Hallelujah. Kaya, tanggapin mo ang invitation ng Panginoon. So, God always has key people to point others to the Lamb of God. Philip and Ethiopian, eunuch. Basahin natin kapatid, Acts 8:26-42. 40. Acts chapter 8. Verse 26. Sabi po dito, chapter 8, verse 26. Ito pala yung yung nangyari kay Felipe. Yung kwento pala nito mga kapatid. From 26, makikita nyo na si Felipe, basahin ko yung konti lang sa unahan. Sabi dito, pagkatapos si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Ay, si Felipe, palagay mo ikaw ito. Palagay mo ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos. Si Felipe inutusan ng anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe sa darating naman ng isang Ethiopiang eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandase o reyna ng mga Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Ayun. Ito pala si Kandase, si eunuko, ay nagpunta sa Jerusalem para sumamba, pero siya pala yung pinakatiwala ng mga reyna. Yung mga reyna at ng prinsipe, yung kanyang mga anak na dalaga. Kapon kasi ito itong mga eunuko, kinakapon to. Ito ang gustong-gustong maging gwardiya ng mga hari sa kanilang mga anak. So, napunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya ay pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Nagbabasa siya ng aklat ni Propeta Isayas. Sabayan mo ang sasakyang yon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Yun. Tinamang guide ng Lord, Si Lord nagsabi kay Felipe na sumabay ka. Nasa karwahe si Tupio. Kaya sabi dito sa verse 6, sabayan mo ang sakyan, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isayas. Kaya tinanong niya ang eunuko, naunawaan mo ba? Naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Kung galing naman ng Kandase, ng Ethiopiyo. Sabi niya kay Felipe, paano ko naman maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Di ba? Parang tayo rin. Kapag basa ka ng Biblia,
at di ka naman umaatin sa church, wala naman nagtuturo, wala naman nag-preach, hindi ka naman makikinig ng preach, hindi mo maunawaan. Kasi sabi ng isang nakatagpo ko nung araw, alam pastor, napakasarap maglingkod sa Panginoon kapag doon ka lang sa kwarto mo, may Biblia kang hawak. Yan ang sabi niya. May Biblia daw siyang hawak. Siya lang sa kayong Biblia ang hawak niya. Kasi, kung pupunta ka sa church, lalong masakit ang mararamdaman mo, masakit ang makakasalamuha mo. Kasi makikita mo doon yung lahat ng gawa ng diablo. Di ba? Totoo ba? Totoo ba hindi? Yan. Totoo, di ba? Bakit? Kasi, yung lahat ng gawa ng diablo, makikita mo sa church eh. Sabi ng mga unbeliever, mga pabres-pres dalod pa itong ito eh. Pa-church-church pa. Diyan naman sa kanila yung mga gawa ng diablo eh. O, di ba? Ngayon, kung malalim ka sa salita ng Diyos, napaliwanag mo yun, mananatili ka pa rin. Kahit nakikita mong maraming gawa ng diablo dyan. Bakit? Kasi nga ang diablo, hindi naman pupunta doon sa diskuhan, at hindi naman pupunta doon sa wanchay, o hindi naman pupunta doon sa mga kasino. Hindi siya pupunta sa sabungan, hindi siya pupunta sa yung tinayo ni Go, doon ni Your Honor. Yan yung tinayo niya yun. Yung pugo. Hindi pupunta doon si Satanas, Your Honor. Hindi pupunta si Satanas doon sa pugo. Bakit? Kanya yun eh. Kanya yun eh. Ito nga sa atin, kanya ba ito? Kaya pupunta siya dito, dalawang mga sundalo niya, para guluhin tayo. Hindi siya pupunta sa pugo, hindi siya pupunta sa Senado, sa Kongreso. Hindi siya pupunta doon sa Malacanang. Hindi siya pupunta doon. Kasi 95% mga demonyo ang tao doon. Hindi tawa, pinapasukan ng demonyo, hindi yung tao, kundi pinapasukan ng demonyo. Iyan mga tao doon, mga pinag-aralan taas, mga abogado pa mo yun ha. Pero tingnan mo, hindi sila nagkakasundo. Sino naghihirap ngayon? Tayo mga OFW na kung saan yung mga pera natin, pinapala sa Pilipinas, yung mga tax natin, yung mga gastos natin sa POA o saan-saan, ginagastos nila para sila, tingnan mo pag nagtalo si Cayetano at si Binay, di ba? Dahil sa building, na kung totoo di naman dapat pa sa Senado yun eh. Local yun eh. Tagig sa Kamakati, may away. Nagtalo sila ngayon. Dahil sa pagtatalong nila, ito si Robin Padilla, ang sarap ng kain, nakadi-4 pa. Tingnan mo, kaya kayo mga kapatid, kung bubuto kayo, ayusin nyo mabuti. Hindi yung, magaling ito, action star to. Bubuto ko ito. Tingnan mo, puro na artista yung mga nasa Senado. Ba't naisingit ko ito mga kapatid? Kasi hindi asenso ang bansa natin kung tayo mismo, aral ng salita ng Diyos, Kristiyano tayo, marunong tayo magsabuhay ng salita ng Diyos, na hindi natin sila nire-rebuke at hindi natin sila binibigyan ng aral o sinasabi sa mga Kristiyano na ipanalangin nyo yung gobyerno natin. Tapos isingilin yung presidente, yung pondo nila daw sa Pilipinas. Ang pondo nyo, nasa municipal nasa gobyerno saka sa mayor nandoon yung pondo nyo, isingilin nyo sa Malacanang. Di ba? Nag-iisip dapat yung mga tao. Yun ang problema, kapatid. Apektado tayo mga OFW. Kaya hindi tayo makauwi sa Pilipinas Ba't paano tayo makauwi sa Pilipinas? Wala tayong trabaho doon. Dahil sa halip na trabaho yung kanilang ihanda para sa atin, hindi, kundi yung tayo pang kukurakutan, yung PhilHealth natin, kukurakutin nila, wala naman. Naghulog ka ng PhilHealth, hindi ka naman nagkasakit, kinain na naman nila ngayon. Binurusan na naman. Alam mo yung mga naghuhulog sa PhilHealth, hindi ko sinisira ng PhilHealth, yun na nga naghuhulog yan. Para mo na rin pinag-aandaan yung buhay mo na magkasakit. Di ba? Kasi ang PhilHealth, mga kapatid, oras na hindi ka nagkasakit, kakainin na yan ng gobyerno. Di ba? Kaya pinagtataluan yan, mga kapatid. Tama yun. Dahil mamatay ka, mayroon kang kabaong. Ayos lang yun. Pag namatay ka, hindi ka tinulungan ng pastor mo, hindi ka napuntan doon sa burol, hindi ka napunta ng pastor mo dahil busy yung pastor mo, ang tutulong sa'yo, ang magpapaligo sa'yo, bangkay ka na nga, di ba? So, ano yung pinag-aandaan mo, kapatid? Yung mga yun, kapag naghanda ka, SSS, okay yun. Bakit? Pag tumanda ka, may mga withdrawing ka, may kukuha kang pera. Pero yung PhilHealth, ang problema dito, mga kapatid, wala Kasi, alam mo, pastor, kaya ako naghulog sa PhilHealth. Baka magkasakit yung nanay ko, at tatay ko, at yung kapatid ko, at ako. Saan ako kuha ng pera? Utang ako. Hindi ka talaga, wala kang trust sa Panginoon. Kung may trust ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon. Bakit? Kasi, kung ang Diyos nga nagpapadala ng maya, pag sinabi ng Diyos na ang maya hindi mahuhulog, hindi talaga mahuhulog yun. Pag nilob ng Diyos na mahuhulog yung maya, mahuhulog yun. Ano ibig sabihin, mga kapatid?
na ang Diyos ang the God provider. Di ba? Kakanta tayo, Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Sterwing, kanta yung sunod niya na. Di ba? Ba? Provider Kamakanta ka ng provider. Pagkatapos ngayon, wala ka lang pamasahe, di ka makapunta ng church. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripe, I've been set free. Biro mo yan, stripe pa yung Jehovah Rapha, may healer, di ba? Nilagnat ka lang ng konti may gamot mo si pastor doon, makahingi ka naman ng paracetamol kay pastor. Makainom ka na. Yung punta lang, may lagnat ako, pastor. Di ba? Maraming ganun, mga kapatid. Kailangan turuan talaga kayo ng maayos. Turo. Yan ang ano, hindi yung mga tapik-tapik na turo. Dapat turo yung katotohanan. Hallelujah. Praise the Lord. So, tiyan mga kapatid, ano nangyari mga kapatid kay Felipe? Di ba? Pinaliwanag ni Felipe. Saan na ba yung chapter 8 natin? Tiyan mo yung sabi sa dito sa sa verse 31. Paano kung maunawaan kung walang magpapaliwanag sa akin? Ito na nga, pinapaliwanag ko na nga sa iyo sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Bakit? Sino kanyaya? Si Eunuco. Inanyayahan si Felipe na sumakay. Bakit? Kasi kapanahon na yun para siya sumakay na, para siya tumanggap na sa Panginoong Hesus. Ito ang bahagi ng kasulatan binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang may tatala tungkol sa kanya, mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Yun binabasa ni Eunuco. Ang hirap unawain nga naman. Hindi mo unawain ni Eunuco May tinulungan siya ni Felipe. Sabi sa 34, sabihin mo nga sa akin, wika ng Eunuco kay Felipe. Yun. Nagsalita na. Alam mga kapatid, ang taong gusto matuto sa salita ng Diyos, magtatanong yan. Yan. Kaya tamad ako sa mga tao na hindi nagtatanong. Sasagutin ko siya. Paano ko sagutin? Hindi nga nagtanong. Diba? So pag nagtatanong, doon ako masipag. Dahil oras na nagtanong, interesado. Tingnan mo Sabi sa 34, sabihin mo nga sa akin, wika ng Eunuco kay Felipe. Sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito, isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito. Sabi ng Eunuco. Hindi si Felipe sabi ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ko na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Di ba? Bumaba sila at niluglob. Yan ang hinahawakan ko mga kapatid na turo na hindi talaga kita lulunurin sa tubig hanggat di ka sumasampalataya. Di ba? Kahit tulak pa kita doon, hindi ka nang sumasampalataya. Huwag na lang. Makakapabilaya na naman ako. Di ba? So, kailangan pag sabi mo, Pastor, kailangan ko talaga. Sumasampalataya na ako, Pastor. Kaya kung pwede, paliguan mo na ako. Yan. Doon lang kita idadalhin. Doon ako mag-ano. Siguro, makakarating ako sa beach nang wala sa oras. Bakit? Kasi mahalaga sa akin yung salita ng Diyos. Tulad nito nangyari kay Felipe. Sabi ng Diyos, may tubig dito Di ba? Hindi ko rin dadalhin doon sa tangke. Kasi, ang bautismo sa dagat saka sa ilog. Walang sinabi yung sa batya. Yung mga church na mga nagbabautismo sa batya, ewan ko lang kung ano mangyari sa kanila. Nainom nila yung mga tubig doon. 100 yung binasok doon sa isang drum na puno ng tubig. Di naiinom na nila yung tubig. Ibang dumi noon. So dagat at ilog. Yan ang legal talaga. So, Peter and Cornelius, di ba sa Acts 10, si Peter Cornelius, who is responsible for you being here today. See Jesus for who he is. And trust Him to save you. Sabi dito ang kapatid. Peter, James, and John
were on the Mount of Transfiguration. Tingnan natin yung Matthew chapter 17. Matthew chapter 17, verse 1 to 5. Sabi dito, basahin natin na, pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan at sila ay umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila ay naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad na sina Moses at Elias na nagipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na kayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moses at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang na maningning na ulap at mula rito, may tinig nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Amen. Kita niyo mga kapatid. Itong mga alagad na ito, si Jesus, si Pedro at si Juan, ba yun? Sabi dito, at magkapatid na Santiago at si Juan, ay umakyat kasama ni Jesus sa bundok. Pagdating sa bundok, biglang nagbagong anyo si Jesus. Pagbagong anyo ni Jesus, nakita na lamang ng mga alagad na ito si Moses at si Elias. Nasa si Moses at Elias noong panahon na yun. Patay na, di ba? Nakita na lamang nila. So, ibig sabihin, si Moses at Elias nagpakita. Sabi dito, kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. So, ang gustong sabihin ng mga alagad na ito, gawaan ng kubol si Jesus, si Elias at Moses. Ibig sabihin, itong mga alagad na ito, nakita nila si Elias at si Moses na nag-uusap kasama si Jesus. Kita yung mga kapatid? Bakit nakita ng mga alagad na ito? Bakit? Kasi yung mga alagad na ito ay aktibong sumusunod sa Panginoong Hesus. Aktibong sila sumusunod sa Panginoong Hesus. Kaya nagpakita sa kanila ang mga alagad na ito. Yang mga taong ito, si Elias at si Moses. Ibig sabihin talagang si Elias po ay talagang nandoon sa taas. Pero hindi natin masabi na kung nandoon siya doon sa pupunta natin. Meron siyang lugar na kung saan dinala ng Panginoon, si Elias. Hallelujah. So number 2, come and see and you will want to stay. Verse 39. Balikan natin yung text natin sa verse 39. Sabi po dito sa verse 9, halik kayo at tingnan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ang araw na yon noong mag-ikaapat ng hapon, alas 4 ng hapon. And sinama sila ng Jesus. They came. Sabi doon, they came. How sweet the hours when they were with Jesus. Hallelujah. Yung pang tinalakay natin kanina sa Matthew 17 verse 1 to 5. Ayun na pala yung number 2. Number 3 na tayo. Nag-record ba kayo? Okay. Number 3 na tayo. Come and see and you will show others the way. Yan. Verse 40 to 42. Sabi natin mga kapatid. Verse 40 to 42. Sabi po dito, ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya ay isinama ni Andres kay Jesus. Kita niyo mga kapatid?
Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw Simon na anak ni Juan, ang pangangalan ko sa iyo Sipas, ang katumbas ng pangalan kay ito'y Pedro. So Andrew couldn't keep this good news to himself. Diba? Si Andres, hindi niya inilihim yung salita ng Diyos doon sa kapatid niya. Hinanap ito ng kapatid niya. Diba? Kaya ba natin gawin yun? Na may kapatid ka, may sister ka, may brother ka, masasabi mo ba na, nakita ko Mesiyas. Alam mo, Manoy, Manay, Kuya, Ate, alam mo, totoo si Kristo. Di ba alam na si Kristo ang darating, babalik siya at kukunin tayo. Di ba? Yung, makakaya mo ba yun sa kapatid mo? Palagay ko, hirapan kayo eh. Mahirapan kayo. Kaya mahirapan talaga. Kaya tama sila mga kapatid, yung mga Kristiyano dito sa Hong Kong, sa abroad. Nahirapan silang mag-share doon sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kasi unang-una, susunggaban sila eh. Ha? Nagpalit ka ng relihiyon ha? 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 O, di ba? Ikaw naman, takot na takot, nangingiti na yung tuhod. Paano kaya ito? Nagpalit ako ng relihiyon daw. Di ba? Bakit? Dahil sa lack of knowledge. Sabi na nga, Hosea 4:6, my people perish because our lack of knowledge. So makita mga kapatid dito, come and see and you will show others the way. Ipakita mo yung iba, yung way, yung paano. So, he went first to find his brother. Ano sabi ni Andres? He went first to find his brother, Simon Peter, to tell him the good news. Oh, the good news. Sinabi niya, ang good news. Di ba, ang sinasabi natin, bad news, alam mo, di mo ba ay tumigil yung gira sa Russia. Pagkatapos, gigiran na naman itong Pilipinas daw, yung WPS, gigirahin na naman daw. Yun lagi nating sinisirin. Tonto tayong isirin doon sa ating mga mahal sa buhay. Alam mo, magkakigira na. Wala na mangyari. Sagot naman yun sa Pilipinas, pambirik itong mga gobyerno na ito. Grabe talagang ginagawa ng mga ito. Wala nang ginawa. Salip na ang pag-usapan nyo eh. God is love. Di ba? Alam mo, ang Panginoon napakabuti. Bakit? Kasi biro mo, ang dami-daming bulag, ang dami-daming pilay, ang dami-daming walang kamay, ang daming walang kamay, walang paa. Pero tayo, kumplito ng mata, kumplito ng ilong, ang ganda pa ng ilong natin. O, di ba? Tapos tayo may pilik mata pa, naayos pa natin yung kilay natin. Mapalad nga tayo dahil kay Lord hindi nangyari sa atin to. Dapat ganoon pag-uusapan natin doon sa mga mga manal sa buhay. O, alam mo, napakabuti ng Diyos sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkain. Di ba? Ang Diyos ang lahat ng bagay. Pag wala kang pagkain, ang Diyos magbibigay sa iyo at ang Diyos ay kontrol sa iyo. Yun sana mga kapatid, ano na pinag-usapan. Ba? Napansin nyo, masisiran nyo ba yung kapatid nyo, yung kuya nyo, yung magulang nyo? Alam mo, nay, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Ba? Pag nasira mo na yung mga mahal mo sa buhay, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Amen. Ba? Tuwang-tuwa ang Panginoon doon, mga kapatid. Bakit magtuwa ang Panginoon? Kasi nasishare mo siya. Kasi ang gusto-gusto ng Diyos, ishare siya. Kaya tingnan mo dito, mga kapatid, sa ating pinag-aralan. Sabi ito, we have found the Messiah. Ano sabi ni Andres, Diyos kapatid niya? We have found the Messiah. The Christ. News like this must be shared. News like this must be shared. He brought Peter to Jesus. Dinala niya Jesus. Who brought you to Jesus? Tinatanong tayo, who brought you to Jesus? Andrew, first convert, would reach thousands of other people for Christ. Ang dami na convert ni Andres nung siya nag-preach noon. Hallelujah. So, be an Andrew. Tell others about your Savior. Maging Andres daw tayo, sabi ng Panginoon. Sabihin daw natin ang tungkol sa ating kaligtasan. Ba? Huwag natin ipagdamot ang salita ng Diyos. Pagka nasira mo na yung tao at nakatingin na sa'yo, ibig sabihin, nasira mo na siya. Nakinig man siya sa hindi, nasira mo na siya. Tapos na. Hahanap ka naman ng iba. Kasi, pag nasira mo na siya, ang Diyos nang bahala doon. Nagtanim ka. Ang Diyos na magpapalago doon. Ang Diyos na magpapalago doon. Kaya, pag nasira mo na siya, wala ka ng problema doon. Pero kung hindi mo siya sinisiran, nakikita mo na mamatay na yung tao. Nasa binggit ng kamatayan, mahulog na sa bangin, ayaw mo pang sira, ayaw pang saluhin. Di ba?
Kaya marami nagagalit sa akin eh. Kasi lagi tinatamaan yung mga kilala ko. Nagre-review kasi sila eh. Sabi nga ng isang member ng isang church na nandun sa Russia, Pastor, alam mo, gustong-gusto ko makinig sa'yo. Sabi ko, glory to God. Bakit naman, sis? Alam mo, nung araw, tuwang-tuwa ako sa'yo. Sabi ko, bakit? Kasi lagi ka nagpapatawa. Masayang-masaya lagi ako. Pero minsan lang ako nakaunawa kasi ang nakapokus ako doon sa kakapatawa mo eh. Pero ngayon, nakikinig ako ng mga live stream mo, hindi ka nagbibiro. Nabaliktad. Naging seryoso ka sa live stream. Sino nga naman bibiro mo sa live stream? Diba? Noong araw kasi, pag ako nag-preach, hindi po pwedeng ayaw ko may natutulog. Ayaw ko may nagkukwentuhan. Gusto ko nakapokus sa akin yung tao. Kaya, sisingit yung Holy Spirit ngayon. Gagawa ko ng paraan. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Sabi ko sa Kanya. So, meron akong gift of, anong gift yun? Yung talagang, yung tao gising. Yan. Gising ang tao. Ganun ang, ini ko sa Panginoon na gift. Lord, bigyan mo ako ng gift. Kasi nakarinig ako sa isang pastor na kapag ang tao, nagpipreach ka, natutulog, at nagkukwentuhan, ibig sabihin, may problema ka. May problema yung pastor. Di ba? Nagkukwentuhan. Kaya, ang ginawa ko, Lord, di ako titingin sa mga tao kasi kung baka nagkukwentuhan sila, matisod ako eh. Ay, patisod ako. Baka ma-distract. Yan, ganun. Kasi, kapag ang salita ng Diyos ay mayroong power, kahit pa paano, tatamaan talaga yung tao. Tatamaan. Makakaroon siya ng knowledge. Liban lang kung talagang siya ay binulag ng sanlibutan dagdig ng Diyos na ito. Kasi si Satanas nang bubulag yan eh. Di ba? Napansin nyo, yung gunawi ng Sodom at Gomora, ang naligtas si Lot lang, pinatay lahat ng mga tumbuet bakla. Yun ay mga mga makasalanan tao. Noong ang tawag dito, ang kapanahon na ni Noah, naligtas din sina Noah, pamilya ni Noah. Pinatay din lahat ng mga makasalanan. Ibig sabihin, dito, marami tayo, hindi lahat maliligtas. Papatayin din ang iba. Amen. Pero may maliligtas talaga. O, di ba? Kasi nag-invite ang Panginoon, Noah, papasukin mo na sila sa arko. Eh, wala. Sa halip na pumasok, ininsulto pa si Noah. Ha, Noah? Ang init-init eh. 40 degrees. Uulan. Ano ka? Nasisiraan ka ng ulo, Noah. O, di ba? Ginano nila yung preacher. Nasisiraan ka ba ng ulo, Noah? Ang init-init. 40 degrees. Tapos sabihin mo na, uulan, babaha. O, inagalit ang Panginoon, narin ng Panginoon. Sige, Noah. Sige, salitan mo. Mag-invite ka. Sige, papasukin na. Sige, pasok. Wala, ayaw pumasok eh. Nagsalita na naman yung foreman na nagawa ng arko. Sira ulo ka talaga, Noah. Kaya, kami, nandito, nagtrabaho sa arko mo dahil binayaran mo kami. Pero, hindi kami narito para pumasok sa ginawa namin na arko. Ngayon, nag-ambo na. Sabi ni Noah, wow, pumpatak ka rin. Wala nang maambo na. Maambon-ambo na. Yun, hanggang sa tuloy-tuloy na ulan. Sabi ng Panginoon kay Noah, huwag mo isasara, Noah. Mahal na mahal ko ang mga tao. Kahit sila'y makasalanan, naparito ako para sa makasalanan. Huwag mo isara, Noah. Gusto kong maligtas sila. Sabi naman ni Noah, ilang linggo, ilang araw. 1 linggo lang, huwag isara. Manatiling bukas. Basahin nyo. Yung Genesis chapter 7, basahin nyo. Ito na ngayon mga kapatid. Wala talagang pumapasok. Ayaw nila, may 1 linggo pa. Ayaw nila pasok. Ang pumasok lang pamilya ni Noah. Pumasok, yung 8. Pasok. Hanggat sa binagsak na ng Panginoon. Sige, Noah. Sara mo na, Noah. Sara mo na. Sira na Noah ngayon. Ito na ngayon, tumataas yung tubig. Lumalangoy na yung ibang tao. Pataas ng pataas ang tubig. Pataas ng pataas. Hanggat sa naglalanguyan na yung mga tao. Ito naman si Noah, saka yung mga manugang niya. Eh, alam mo, ang lingkod ng Diyos may pag-ibig eh. Kahit anong klaseng kasalanan mo, kahit na ginagawa mo sa mga lingkod ng Diyos, ang lingkod ng Diyos may pag-ibig. Ang ginawa ni Noah, dinawag yung manugang niya, pinilit nilang buksan yung pintuan. Dahil sinara na nga ng Panginoon eh. Sinara.
Hindi nabuksan, mga kapatid. Kahit anong lakas ni Noah, kahit anong lakas ng manugang niya, hindi na nabuksan. Kung tutuusin, lingkod ng Diyos, hindi mabubuksan yun. Hindi nabuksan yung pinto. Kaya, ayun. Kapag ang Diyos nagsara ng kaligtasan, sigurado ako, impyerno talaga ang lagpak ng tao. Kaya nangyari sa mga panahon Noah, pinatay lahat ng tao. Pero tandaan mo tayong mga naglilingkod sa Panginoon, kung tayo tapat sa Panginoon, ililigtas talaga tayo ng Panginoon. Iligtas tayo. Bakit? Subok natin Si Noah niligtas bago pinatay yung mga tao si Lot niligtas bago pinatay yung mga tao, liban lang sa asawa ni Lot na mukhang business, mukhang part-time, mukhang pera. Sinabi na ng Diyos, huwag kang lilingon dahil magiging haligang asin ka. Itinulak na nga ng mga anghel si Lot. Itong asawa, lumingon, sayang naman binibinta ko kakapin ng may malaking tubo noon. Sayang naman yung ang laki-laki ng pundar ko ng bahay na yan Ang hirap ako sa OFW sa ibang bansa. Galing akong Canada, galing ako ng London, galing ako ng Hong Kong, kung saan ako narating. Parang may patay ang building na napakalaki. Nilingon ngayon ang asawa ni Lot. Sayang. Hanggang ngayon pumunta kayo doon sa Israel. Nandoon yung haliging asin. Nakita ni Strebili nyo na nandoon siya Haliging asin. Yun si asawa ni Lot. Lumingon. Kaya pag sinabi ng Panginoon, handa na lahat. Manda na kayo, wag na kayo magreklamo. Wag na kayo magsalita na kung ano-ano pa. Dahil talagang gugunabin yan. Di ba? Sabi ng Panginoon, kunin mo na Moses at mga Israelita, tumawid na kayo, sige na. Tumawid na kayo sa dagat. Paano naman tatawid kami rito? Dagat itong kaharap namin. Paano kayo babalik? Sinusundan kami ni Paraon. Yung mga karwahe. Yung sa kanan namin, naniningil. Sinisingil ka. Yung sa kaliwaan namin. Yung mga kagalit ko. Saan kami dadaan ngayon? Saan kami lulus? Yung sarap namin, dagat. Yung sa likod namin, kaaway. Inahabol kami, papatayin kami. Yung sa kanan ko, sinisingil kami. Yung niloko ko, yung sa kaliwa. Saan kami lulusot? Saan? Sabi ng Panginoon, Moses, anong hawak mo? Wala. Tungkod lang hawak ko tungkod lang. Bakit hindi taas? Anong tanong ngayon, kapatid? Saan yung pinapakinggan yung salita ng Diyos? Kung ikaw yung nasa binggit ng kamatayan na, iyak ka na dahil problemado ka na, pinalayas ka ng amo mo, pinababa ka, alanganin madaling araw, pinababa ka ng amo mo. Sasanin ka ng Panginoon, ano bang hawak mo? Aywan kay Pastor Arman? Paano? Lagi mo nagkukwentuhan, lagi mo nagpe-Facebook nung nag-aaral siya, nagtuturo siya ano naman kasi, bakit kasi si Pastor Arman kasi ayaw kasi pagbawal yung Facebook o yung cellphone, patay sana dapat yan pag nagtuturo. Para hindi na kayo, tulad ngayon, pinalabas ako alas 2 ng araw, sana ako tutuloy ngayon. Wala akong matawagan. Kasi yung mga barkada ko, puro ko inutangan. Galit sa akin. Tatanungin ka naman ng Panginoon, ano ba talagang hawak mo? Kukulitin ka ng Panginoon. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, iligtas ka. Di tinaas ni Moses yung kanyang tungkod. Pagtaas, diyan, bumukas yung dagat. Grabe mga kapatid, ng revelation niya mga kapatid. Pero, bakit niligtas ng Diyos? Bakit sinabi ng Diyos, ililigtas ko kayo, aalisin ko kayo sa pagkaalipin, sa panahon ngayon, sa kasalanan, at dadalhin kayo doon sa lupang pangako na kayo'y sagana. Yan yung mga fresh milk, mga sagana. Yan, dadalhin sa lupang pangako. Pero bago kayo makarating sa lupang pangako, papatayin ko muna yung kaaway nyo. Di ba? Sumunod ngayon yung mga karwahe, pati kabayo tuloy na damay, patay lahat. Patay si Paraon, patay. Tinabunan ng dagat, di ba? Habang sumusunod, tinatabunan ng dagat. Ganun mga kapatid, ang lingkod ng Diyos. Kayong mga naglilingkod sa Diyos, kahit kayong mga attender lang, naglilingkod kayo, basta may katapatan lang kayo sa Panginoon, sabihin ko sa inyo, yung kaaway nyo mismo, makikita nyo ang gagawin ng Panginoon. Basta wag nyo ika-curse. Ang mga Israelite hindi sumigaw, patayin mo ng Panginoon yung mga Ehipto na yan, patay mo na, walang sinigang tayo mamatay ka sana. Makikita mo,
karma abutin mo. Yung karma na yun sa Facebook, masama yan. Magsalita ka, ang karma babalik sa'yo. Anong babalik? Di naalis sa'yo yun kasi sinabi mo ng bibig mo eh. Lumabas galing sa puso mo eh. Kasi kung anong ang laman ng puso mo, lalabas yun. So, yung karmang sinabi mo galing sa puso mo. Kaya wag mong ika-curse yung kaaway mo. Sabihin mo sa kaaway mo, sa pag inaaway ka, sinisiraan ka, sabihin mo, Lord, pagpalain mo siya, Panginoon, para matuto naman siya kung paano mo ako binigyan ng pag-ibig na galing sa iyo. Pagpalain mo siya, Panginoon. Pero hindi papayag ang Panginoon na pagpapalain siya. Babatukan mo na siya ng Panginoon. Batukan mo na siya. Makikita mo na, malalaman mo na lang yan. Babatukan mo na siya. Bakit? Kasi hindi konsentidor ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, didisiplinahin kita talaga ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos. Kasi ang tao, konsentidor. Bigyan mo lang pera. Suhulan mo lang ng pera. Tama siya, no? Si Your Honor. Diba? Your Honor, binigyan ng pera, tayo ka ng building yan, napakalaking pugo. Yan, Your Honor. Ayos na yun. Pero ang Diyos hindi. Hindi mo masusuhulan ng Diyos, mga kapatid. Damo yan. Hallelujah. Kaya, tayong mga naglingkod sa Panginoon, maging tapat tayo sapagkat napakahalaga ng kaluluwa natin, mga kapatid. Napakahalaga ng buhay natin. Sabi dito, we brought you to Jesus. Andrew, first convert, would reach thousands. Kaya sabi niya, be Andrew, tell others about your Savior. Amen? So, conclusion na tayo, mga kapatid. Faith in Christ must be first hand. Yan, yung faith in Christ must be first hand. Jesus is all you need. Come and see. Yan ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. May tayo lahat?